Grabe, ganito pala kasarap ang pancit canton kapag maraming gulay. Sa sobrang sarap ay talaga mapapataob mo ang isang plato. Hi guys, panibagong araw, panibagong mini vlog na naman tayo for today's video. Dahil ngayong araw ay nagkikrib ako ng pancit canton. Kaya naman bago ako umuwi ay dumaan muna ako dito sa gulayan para hanapin ikaw. Charot lang, dahil ang sadya ko nga dito ay bumili ng carrots, kaya naman ay pipiliin ko lang yung maganda-ganda. Pero lahat naman ito ay magaganda, kasing ganda at kasing kinis ng kutis mo. Dahil pancit canton nga ang lulutuin ko ay kailangan natin ang mga ito. Kukuha na nga din ako ng isang buong repolyo at nakita ko nga itong mga mangga ay parang ang sarap kumain. Pero nga ay wala sa budget natin yan. Dahil kailangan ko din ng Baguio beans ay kumuha na nga din ako dito. Fast forward ng mabilisan ay nandito na nga din ako sa accommodation. Dali-dali ko nga binuksan yung mini refrigerator ko. Kasi ipinasok ko nga muna dito sa loob yung mga pinamili ko. Para makuhaan ko naman ng video, kukunin ko na nga itong isang buong repolyo. Tapos kinuha ko na din yung Baguio beans. Ngayon naman ay kukunin ko na din itong carrots. Wow, arte, carrots. Isinunod ko na nga din itong green bell pepper. Ngayon naman ay isasarado ko ito para hindi sumingaw. Dahil kailangan ko ng bawang at sibuyas ay kinuha ko na din ang mga ito. Hindi magiging masarap ang recipe natin kapag wala ang mga pang aromatics. Dahil pansit nga ang lulutuin ko ngayon ay hindi ako gamit dito ng bihon. Bali ang gagamitin ko dito ay itong Lucky Me pancit canton. Kaya sa mga mahilig magtipid at kumain madalas ng pancit canton ay ito ang gawin nyo. Tipid na at pinasustansya pa. Bali pinisngahan ko lang itong isang buong repolyo. Ngayon naman ay hahatiin ko ito sa 3 hiwa. Sana all nahihiwa. Ngayon naman ay gagayatin ko lang siya ng ganito kalalaki. Pero kung ayaw nyo naman ng ganyang kalalaki ay pwede nyo naman liitan. Pero bahala kayo kung anong diskarte nyo. Isusunod ko naman itong carrots. Tatanggalin ko lang yung matigas na part na, yung pinakadulo. Ngayon naman ay gagamitan ko ito ng filler para mabilis, para manipis yung pagkatanggal natin ng balat. Dahil kung kutsilyo ang gagamitin ko ay baka kunti na lang ang matira dito. Pagkatapos ginayat ko lang siya ng paoblong, saka ko naman siya gagayatin ng pa-slice. Pero depende pa rin sa inyo kung paano kayo maghiwa ng carrots. Dahil iba-iba naman tayo ng estilo pagdating sa pagluluto. Ngayon naman ay isusunod ko na itong Baguio beans. Ginayat ko lang din siya ng ganyang kalalaki. Ayan, pagkatapos ng Baguio beans ay isusunod ko na din itong green bell pepper. Tatanggalin ko lang yung pinakadulo niya, yung matulis. Pagkatapos tinanggal ko lang yung buto at saka ko hinugasan. Isusunod ko naman itong sibuyas na mapanakit. Ganun lang din ang ginawa ko. Tinanggal ko lang din yung matigas na part niya. Pagkatapos ginayat ko lang din siya ng pa-slice. Ngayon naman ay kumuha ako dito ng 4 na cloves ng bawang. Pinitpit ko lang para mabilis ko matanggalan ng balat, saka ko tinadtad. Huhugasan ko nga muna ulit itong repolyo. Pero nahugasan ko na din ito kanina, pero wala namang masama kung hugasan ko ito ulit. Ngayon naman ay magsasalang na ako dito ng pangmalakasan kong kawali. Bali binuksan ko na nga pala itong pancit canton para naka-ready na mamaya. Ngayon naman ay maglalagay ako dito ng konting-konting mantika. Tapos ihuhulog ko na itong bawang. Kapag lumabas na yung mga aromatics niya ay pwede na natin ilagay yung mga gulay. Pero mas inuna ko muna itong carrots. Dahil fresh na fresh yung carrots ay kinuhaan ko ito ng 2 slice. Tapos ilagay na din natin itong green bell pepper. Pwede na rin natin isabay yung Baguio beans. Kapag nailagay na ay gagamitan lang natin ito ng mekos-mekos. Ayan, minekos-mekos na nga yan ni tito mo. Pagkatapos ko gisahin ay ilalagay ko na din itong repolyo. Tapos takpan lang natin ito hanggang sa lumambot yung mga gulay. After 1,500 years later ay binuksan ko na nga at saka ko ito ilalagay ang pancit canton. Tapos isasabay ko na din itong seasoning niya. Ginamitan ko na ng gunting para mabilis ito mabuksan. Pagkatapos ko mailagay yung seasoning ay isusunod ko naman itong sauce niya. Hindi na ako dito naglagay ng mga pampalasa, pero kung kulang mamaya ay pwede tayo magdagdag. Tapos halu-haluin ko lang ito ng mabuti para kumapit yung mga pampalasa. Kapag medyo dry yung gulay ay pwede tayo dito maglagay ng kunting tubig para medyo may sabaw at hindi naman matuyo. Binasa ko lang yung pancit canton, pagkatapos ay tinakpan ko lang din. Takpan lang natin at magantay lang tayo ng 5 taon hanggang sa lumambot yung pancit canton. Charot! Pagkalipas ng 5 taon at 1 oras ay binuksan ko na nga ito. Saka ko naman ito ginamitan ng mabilis na tornado. Pagkatapos ko ma-tornado ay naglagay na din ako dito ng 1,000 pieces na asin. Tapos 3,000 pieces ng pamintang durog. Pagkatapos ko malagyan ng mga pampalasa ay minekos-mekos ko lang ito ulit. Ayan, dahil luto na ay titikman muna natin. Ako lang pala. Sigurado ako sobrang sarap na ito kasing sarap ko. Charot! Hindi nga ako nagkamali, sa sobrang sarap ay talagang nakalimutan ko na ang pangalan ko. Hehe.
Ayan, dahil all goods na ang luto natin, oras na naman para makapag-plating at lumamon. Lamon lang tayo ng lamon hanggat meron tayong makakain. Saka na tayo huminto kapag wala na tayo makain. Siyempre, para maging maganda, kasing ganda mo ay maglalagay pa tayo dito ng lime juice. Ayan, para hindi ka magtampo, ay ayain na kita. Kain po tayo. Kapag hindi nyo pa ito nasusubukan gawin, ay gawin nyo na. Huwag nyo na ipabukas ngayon agad. Charot! Dahil sinasabi ko sa inyo, sa sobrang sarap ay talaga naman ipagluluto nyo ang mga misis nyo. So ayun guys, kung di ka pa nga pala nakapalo sa page ko, ay pwede mo na rin ako ipollow para lagi kang naka-update sa mga video na ina-upload ko. Dito ko na nga din para tatapusin ang mini vlog natin. So ayun guys, thank you for watching. Love, love, mama, chup chup. Bye bye!